Di ba nung kailan, nabunutan bigla ng dalawang front teeth itong si Pinky. Nahihiya siya. Sa edad niyang 6 years old, nahihiya na siya na baka makita siya ng classmates niya na ganun yung itsura ng ngipin niya. Kaya sabi niya, Mami, kapag pumasok daw siya sa school, gusto niya naka-face mask Ever siya. Since kasi natubuan ng ngipin si Pink, ang ganda ng form ng ngipin niya. And sanay talaga ako na maganda yung ngiti niya. Naninibago din kami every time nakikita namin siyang umingiti. But at the same time, cute na cute kami kasi parang bata talaga. May mga bungal face talaga yung mga kabataan. Wow, for me, thanks my love. Ay. Medyo na-surprise ako dito kasi initially, nasa kwarto lang talaga kami, nakatambay. Tapos lumabas siya, sinarado niya yung pinto. Yung pala, nagluluto na sa kusina. At ayan, meron pa siyang ginawang iced coffee. For me, nagluto siya ng fries kasi paborito yan ng mga bagets. Tinawag niya na rin yung mga bagets sa kwarto para makakain na ng fries. And marami-rami siyang ginawang ham and cheese sandwich. Ang sarap, toasted yung tinapay, may lettuce, may kamatis. Nakuha niya talaga yung gusto ko na ham and cheese sandwich. Ang kulang lang dito talaga, pipino. Wala na kasi kami pipino. Minessage ko na rin si Papa para pumunta dito at makapagmerienda na. And kita mo naman itong si Bingoy, kakatapos lang magluto, inubos lahat ng hugasin para clear na nga yung kusina. Thank you so much, my love. Alam mo, iba talaga yung nagawa sa akin ng paggala ko sa Mega Mall. Matanda na talaga ako. Tapos diba lately, hindi na ako nakakapag-exercise. Grabing recovery. Naabot ng 3 araw. Tabad na tabad ako nitong mga nakaraan. Sabi ko talaga, ayoko na ng ganito. I think dapat next week mag-exercise na ulit ako. So, eto nga, bago kayo matulog, naglinis ako ng kwarto. Pero, eto nga ang naabutan ko. Nung kukuha na ako ng mga bagong bedsheet dito sa cabinet, nasira yung isang shelf. Nabasag niya, siguro pumatong dito. Ayun, basag oh. Did ate go inside the cabinet? Yeah. She broke it? Yeah. She climbed up. She climbed up. Oh, yun oh, nasira oh. Mom, can you see? Huwag na, dyan ka lang. Baka masira ito lalo. No, I want to look. Mamaya na, kasi baka masira lalo, anak. How can I look? I'll let you see mamaya, okay? How can I look inside? Mamaya, I'll let you get inside. How can I hug my mom and kiss her? I will let you kiss mommy later, okay? Oh, diba? Napaka-sweet naman talaga ni Kowa. 3 years old pa lang yan. Pero alam niya na talaga kung paano lambingin ang mommy. Kasi every time naglilinis ako dito, tapos sinasabi ko na huwag pumasok dito ha, mommy is working. Kasi yung ginagawa kong paglilinis. Or even kapag nasa isang sulok ako, nag-e-edit, nag-voice over, pag sinabi ko, huwag niyo muna akong guluhin, mommy is working. Siguro naririnig niya palagi. Kaya sinasabi niya, I want to work too, ganyan-ganyan. So, ang nangyari pala, habang naliligo ko, kumakatok na yan, Mami, si Pinky, ganyan. Yung pala, ang ate Pinky, merong toy na nalagay doon sa ibabaw. Hinagis yung toy niya na squishy. Napunta sa ibabaw ng cabinet, tinatry niyang kunin. Kaya binuksan yung cabinet, nag-climb up doon. Ang ending, dahil medyo may kabigatan na nga si Pinky, bumigay yung isang shelf. So, pwede naman akong bumili ng extra shelf lang para doon sa mega box cabinet ko, and madali lang naman yung remedyo. Matagal-tagal na rin pala akong hindi nakakanood ng vlog ni Hazel King. Isa kasi talaga siya sa pinaka-paboritong vlogger ko at si Jaya Kim or Jaya de Guzman ngayon. Oh my God, namimiss ko na yung vlogs ni Jaya Kim. Anyway, kinabukasan na nga pala ito. Lunchtime na. Late na naman ako nagising. Sabi ko nga bukas dapat iba na yung routine. Kailangan maaga na ulit akong gumising. So, andito nga pala ako sa computer dahil meron na naman akong ire-report na magnanakaw ng mga content ko. Diyos ko talaga itong mga magnanakaw ng content. Di ba kayo natatakot sa karma? Diyos ko po. Nakakapagod talaga gumawa ng content, voice over, tapos mag-e-edit ka pa, tapos nanakawin lang ng iba, maglalagay ng mga affiliate nila. Diyos ko po, pag kayo talaga. Kaya sobrang na-appreciate ko na, lalo na kapag may mga followers nagsisend ng link na, oh ma'am, Shio, video mo, ninakaw, ganyan-ganyan. Kasi ang ginagawa ko, nire-report ko talaga yan, tapos after a few days, magme-message nga sa akin na na-take down or na-remove na yung nanakaw na content. Kasi nakakainis. So, yun lang talaga yung downside ng pagiging content creator. Kahit anong effort ng mga ginagawa mo, kapag meron talaga masasamang loob, masasama yung intention na hindi ka naman magbe-benefit, alam mo yun yung nakakapikon talaga. Kaya naman, report talaga kayo sa akin. So, habang ako nga ay gumagawa ng report dito, nakisuyo ko kay Pingoy. Kasi tapos siya nagluto siya ng chop suey. Sabi ko, love, hukaran mo naman ako. So, ayan nga. Ewan ko ba't inamoy ko kasi hindi ko alam, hindi ko na-figure out na chop suey pala yung niluto niya. Kaya inamoy ko mo.
muna. Siyempre, kapag mga ginisang gulay yan, for sure, masarap yan. Basta si Pinggoy ang bumanat. Mamayang hapon pala, alis din pala kami. Pupunta kami sa kabila, dadaan na rin kami sa bangko kasi nakareceive ako ng text message from the bank. Mag-e-expire na daw pala yung debit card ko at kailangan ko ng replacement. So, libre naman siya. Kasi before, nag-try na ako magtanong kung pwedeng palitan yung debit card ko. Ang sabi, may bayad na 300. Sabi ko, working pa naman to, okay na to. Tapos ko naman makakain. Ito talaga yung kinrave ko. Gagawa na naman tayo ng iced tea. So, ayan. At for the hiwa na naman tayo ng kalamansi. At as usual, nung nakita ni Kawa na meron akong ginagawa dito sa kusina, gusto niya, sumali din siya. So, sabi ko nga, sige na, ikaw ang mag-squeeze nitong kalamansi. Make sure na i-squeeze mo ng maayos para matanggal talaga yung katas. At hindi naman masayang. Meron din nag-suggest na next time daw, gamitin ko naman lemon at saka honey para mas masarap, mas healthy daw. So, bili tayo ng lemon next time. Meron na kaming honey dyan kasi nung New Year yata yun. Nabigyan kami ng honey ni na James at Nanette. Thank you very much. So, ang bala kong gawin this time, mag-store ako ng iced tea na hindi ko nalalagyan ng yelo. Tapos lalagay ko lang siya sa ref para pang whole day naming inumin or refreshment. So, since hindi naman ako mag-yelo, sabi ko siguro okay na dito sa lagayan na to. Kasi nabili ko to sa IKEA. Supposedly, flower vase yan. Pero pwede rin naman kasi siyang pitchel ba? Tsaka, ang ganda niya kaya. Sayang naman kung flower vase lang talaga ang purpose niya dito. Madalas naman wala namang kaming fresh flowers dito sa bahay. Basta mahuhugasan lang talaga yan ng maayos. And meron naman ako nagagamit na takip. Meron akong ganitong silicone na lid. 6 na piraso ang isang set niyan. And ang kagandahan dyan, iba-iba yung sizes niya. Merong pang bowl, may pang plato, may pang tasa, tapos meron pang kasya dito sa flower vase / pitchel. So, dito nga pala nakalagay itong mga silicone lid sa may likod ng kettle. Meron dyang container na ang laman ay puro silicone lid lang talaga. So, since aalis kami, gagamit na lang ako ng reusable na cup para naman paglagyan ng ginawa naming iced tea. Alam mo, itong mga pinagagawa ko nitong January, natutuwa ako na kahit papano, meron akong natutuklasan, bagong experience. So, maganda rin talaga na magkaroon tayo ng New Year's resolution. Kasi dati lagi kong ginagawa yan, pero ni isa wala naman talaga akong nauumpisahan man lang. Kayo ba mga moms, ano yung mga New Year's resolution nyo? Let me know naman. So, ayun na nga, hindi pala enough itong pitchel na ito dahil meron pa kami natirang tsaa dito. So, ang ending, inilipat na lang namin talaga sa pinakamalaking glass na pitchel na meron kami dito. And then, kukuha-kuha na lang kami dyan kung gusto namin ng sobrang lamig. Pwede naman kaming mag-add ng yelo gaya na lang. So, di ba nung January, nag-start ako gumawa ng mga iced coffee, iba-ibang flavor pa yan. Tapos, February naman, itong iced tea yung sinubukan ko. Ano pa ba yung pwede nyong ma-share na matatry ko naman na ginagawa nyo na? Let me know naman. Kasi I'm thinking, try ko kayang mag-bake naman sa March. Even though wala kaming oven, I think pwede ko namang magamit kung ano yung meron kami, which is air fryer. Wala na rin palang laman itong mga ice molder namin, kaya naman ito at pagre-refillan ko lang, nilagyan ko lang to ng mineral water. May takip na rin pala ito. And ang kagandahan sa ganito kasing ice molder, dahil sa isang ice molder, 6 na piraso na yan. Good for isang tumbler ko na rin kasi yan. At saka, pag ganong klaseng ice molder kasi, matagal matunaw yung yelo. Unlike yung mga ginagawa kong ice gamit yung ice maker, mas mabilis matunaw yung ganun kasi wala naman siyang yelo sa pinakagitna. Basta, yun. Hinugasan ko na rin pala lahat ng mga hugasin dito sa lababo and medyo extra careful talaga ako pag hinugasan ko tong teapot ko kasi feeling ko napaka-delicate niya kaya ingat na ingat talaga ako doon. At saka pinapatuyo ko talaga siya ng bongga bago ko itago doon sa ibabaw na cabinet namin. And then, magtatapon na rin pala ako ng mga basura dahil punong-puno na nga itong basura namin. Collection na rin kasi ng basura tomorrow. Ayoko naman na bago kami umalis ng bahay, may mga basura pa dito. Tapos pag uwi namin, pagbukas ng pito, bakit kaya may basura? Syempre, malamang, di ka nagtapon ng basura. Hindi ako nakapaglaba ng weekend. So, naubusan na rin ng uniform si Pinky. Kaya kanina, habang natutulog ako, nagsalang na rin pala si Pinggoy. Nag-isang salang siya sa washing machine. And mostly, mga uniform ni Pinky, PE uniform, at saka iilang damit namin.
namin. Dito sa amin, ang lakas ng hangin most of the time. Ang sarap ng ganitong weather. Sa inyo rin ba? 'Di ba? Parang ang sarap lang mag-chill, yung tipong hindi ka pagpapawisan lagi, lalo na kapag hapon na ang lamig-lamig, ang lakas ng hangin. So kanina, 'di ba, nagtanggal ako ng basura sa kusina, sa CR. So napansin ko may mga konting tubig sa loob ng basurahan. So pinaghuhugasan ko na rin yung mga basurahan. Tapos bago pa man din ako maligo, eto, naisipan ko nga magkukuskus. Usually kasi kapag naliligo ako, meron akong mga isang spot or isang gustong linisin lang. Let's say, ngayong maliligo ako, gusto ko, ang focus ko lang is dito sa floor. Minsan naman toilet, minsan naman yung balde. Kasi minsan may times din talaga na hindi ko namamalayan. Naninilaw na yung paligid ng balde. Gawa ng deep well nga yung tubig namin. Tapos minsan naman yung diba, para hindi siya nag-a-accumulate ba. Kasi pag hindi mo talaga siya pinasadahan ng linis from time to time, magugulat ka na lang, hala, dumi-dumi na niya, nakakaya, lalo na kapag may mga biglaang bisita. Kaya hindi na rin ako masyado nakakapag-video na naglilinis ako ng CR kasi inuunti-unti ko nga siya habang naliligo. And madalas, wala naman akong subplot, alam nga naman mag-video-video pa ako. So anyway, meron na naman po tayong mga bagong ayudang gamit na dadalhin sa kabilang bahay. So abangan nyo na lang sa mga susunod na vlog kung ano ang mga yan. So bale, iniwan lang namin yung mga gamit doon. Inuna namin puntahan yung bangko. Medyo natagalan kami doon kasi ang tagal bago ako natawag for card replacement. So, babalikan ko siya next week para i-pick up, and for the meantime, hindi ko muna siyang pwedeng magamit physically to withdraw, over the counter lang daw, or pwede kong i-bank transfer kung meron mang funds yun. Pumasok lang din kami saglit sa mall para lang bumili talaga ng ponytail ng mga bagets. And eto nga pala yung itsura doon sa may labas, sa kabilang bahay. Natanggal na yung yero, pati yung puno doon sa kapitbahay. O sabi ko na nga, may nakalimutan ako kanina. Kaya mag-isa ako nagpunta dito sa mall para lang bumili ng kakaunting grocery. Diba, ang dami kong labahin. So, kailangan ko talaga ng additional Fabcon. Meron pa naman kaming konting sabong panlaba, pero Fabcon talaga yung pinakakailangan ko. And nung time pala na yan, si Papa biglang sumulpot doon kasama yung landlord ko. Nag-walking pala sila from apartment hanggang doon sa may Splash Island. Tapos dumaan sila doon nga kila Pinggoy sa kabilang bahay. And then umuwi sila, naglakad lang daw sila. So sobrang sarap lang din maglakad dahil nga ang lamig, ang hangin. Pagka-uwi naman ng bahay, dumiretso agad ako dito para makapagsalang. Inaantay ko na lang yan mag 13 minutes para makapaglagay ako ng Fabcon. Hindi ko na talaga siya sinasabay during unang salang dahil nga parang walang amoy. Hindi man lang maamoy yung Fabcon. Parang nakakapanghinayang yung ganun. Ito nga palang mga pinaglalabhan kaninang tanghali ni Pinggoy dahil tuyo naman na. Pagtatanggalin ko na at the same time, nakaharang kasi siya sa may ilaw namin dito sa gitna. So parang ang dilim tuloy ng atake. Dito muna ako tatambay sa labas dahil hanggat hindi pa ako inaantok, magsasalang ako para naman at least tomorrow, unti na lang yung mga kailangan kong labhan. Pero in fairness din dito sa kinabit namin na sampayan ni Pinggoy, maganda siya dahil mataas nga, kailangan mo lang talagang gumamit ng panungkit. Pero kasi kahit nakasampay dun yung mga t-shirt, ganyan, hindi naman tumatama sa ulo namin. Ang downside lang niya, natatakpan niya nga, kapag kunyari inabot ng gabi, nandyan pa rin yung mga sinampay, natatakpan niya yung ilaw sa gitna. Pero okay lang kasi meron pa naman kaming additional na ilaw dito sa may bandang gate, which is solar light yan. Matagal na sa amin yan and working pa rin even up to now. Pero hindi umaabot yung ilaw niyan hanggang kinabukasan ng umaga. Kasi usually nakatodo sagad yung brightness niyan. Siguro kung hindi nakasagad yung brightness ng solar light namin, I think kaya niyang umabot hanggang kinabukasan. So nagustuhan ko rin yung pwesto ng solar light na yan. Kasi even kahit nasa kwarto na kami, let's say papatulog na kami sa gabi, wala kaming kortina, kahit papano yung liwanag niyan abot hanggang sa kwarto naman namin. Medyo madilim nga lang dahil tinted yung bintana namin. Pero at least additional liwanag pa rin siya kahit papaano. Nagdagdag na nga pala ako dito ng Fabcon. And this time, ang ginamit kong Fabcon is itong Surf na color white. Mabango din siya, in fairness. Kasi nagamit ko naman to before, pero nakalimutan ko na yung amoy niya. Ngayon na lang ulit. Mabango rin siya, in fairness. Kayo, ano yung favorite na Fabcon ninyo? Let me know naman. At saka sa ibang mga automatic washing machine, ano yung technique ninyo para maging maamoy, mabango talaga yung amoy ninyo? Meron kasi nagsabi sa akin, gumamit daw ako ng vinegar. Hindi yung mga vinegar na pangkusina, kundi distilled na vinegar. Di tumingin ako sa grocery.
isang maliit na bote, nasa 180 pesos na. Grabe ka, mahal. Ano ba, mas practical bang gumamit na lang ng suka na ganun kamahal o mag-Fabco na lang? Let me know naman. Update nga pala sa lamesa namin dito sa labas. Puno na naman po siya. So, ito nga palang mga nasa palanggana. Si Papa nagtuwi niyan. Thank you, Father dear. Ito nga palang electric griller. Kailangan kasi namin yan dalhin sa kabila. May mga bagong parcel din na dumating na kailangan kong gawa ng content. So, pag-unbox ko na nga yan para malaman ko na kung ano yung mga kailangan ko. Para ma-mindset ko na ito, kailangan ko gawa ng content sa araw na to, ganyan-ganyan. Nga pala, bago pa ako nagsimulang maglaba dito, nag-message na ako kay Papa kung pwede i-set up niya yung mga portable niyang sampayan sa labas dahil doon nga ako makikisampay. Kasi maganda yung pwesto ng mga isasampay doon kay Papa. Mahangin talaga. Unlike dito, as you can see, sa may harapan ng pintuan namin, mataas yung pader. So, kahit papano, malaking factor yun para ano ba tawag nito? Maharangan yung hangin nga na pwede sana magpatuyo ng mga sinampay. Ay, gising pa naman si Papa. So, eto na nga yung sampayan niya. Una, ito, maganda kasi dito dahil kapag maliliit na hanger yung nilagay mo dito sa may parang pakurba-kurba, kahit mahangin yan, hindi magdidikit-dikit yung mga sinampay mo. Eto namang pangalawa niyang sampayan, galing to sa dating nakatira sa apartment unit niya. Pinahiram kay Papa ito. So, maganda naman itong sampayan ng mga ganyan, kumot, comforter, yung mga malalaki ba? Kasi talagang mailalatag mo siya ng maayos dito. And as you can see, ang hangin talaga dito sa pwesto niya. And ito yung update para sa mga nakakamiss ng itsura ng apartment ni Papa. Ayan po, napakalinis, cozy, sana all talaga. So, ayun lang naman ang mga chika na Momshi. Pasensya na, medyo super late ang upload for today's vlog.